Akala mo ba talaga kaya mong gawin yon? Puro kapangarap, inakala ni Eduardo na perpekto ang buhay niya. Pero ang masayang kaharian na tinitirhan niya ay nakapatong pala sa isang walang awang lihim. Pagkatapos ng isang business trip, pinili niyang pumasok sa pintuan ng mga staff para masorpresa ang lahat. Sa halip na isang matamis na salubong, isang bangungot ang sinalubong niya. Ang babaeng minahal niya ay sinisira ang babaeng nagluwal at nagpalaki sa kanya. Kumapit ka, dahil matindi ang makikita mo. Bago tayo sumabak, sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Sana mag-enjoy ka sa kwento at huwag kalimutang mag-subscribe. Tumahimik ang malakas na makina ng makintab na pilak na Bentley sa isang banayad. Halos walang tunog na ugong, huminto ng maayos sa harap ng malapad na paikot na driveway ng mansyon. Si Eduardo Santos, pagod pero puno ng pagmamataas, nanatili muna sa loob ng kotse sandali. Sinulit niya ang malamig at payapang hangin bago bumalik sa tunay na buhay. 3 mahahabang araw siyang nagtiis sa Tokyo. Sunod-sunod na meeting, mabibigat na negosasyon at formal na mga hapunang halos hindi siya makapagpahinga. Pero sulit lahat, na-finalize ang merger at magdadala iyon ng milyon-milyon sa kumpanya niya. Dahan-dahan siyang huminga palabas, naramdaman niyang lumuwag ang higpit sa leeg at balikat niya habang tinititigan ang bahay niya. Pagbaba niya, tumapak ang mamahalin niyang Italianong sapatos sa walang bahid na batong daan papunta sa pangunahing entrada ng kanyang Beverly Hills estate. Mataas at elegante ang mansyon, isang modernong Mediterranean masterpiece na kumikinang sa ilalim ng maliwanag na araw ng California. Lahat tungkol dito ay sumisigaw ng tagumpay, ang mga haligi, ang malalaking bintana, ang perpektong hardin. Ginawa ito para ipakita ang lakas, yaman at isang buhay na hindi kailanman matitinag. Binuwagan ni Eduardo ang pagkakatali ng hermesti niya at ngumiti. Iniisip na ang sandaling papasok siya at sasalubungin ng mga taong pinakamamahal niya. Halos maamoy na niya ang preskong hangin sa loob, maramdaman ang perpektong lamig, at higit sa lahat maramdaman ang init ng 2 babaeng pinakamahalaga sa kanya. Agad napunta ang isip niya sa kanyang ina, si Maria. 6 na buwan pa lang mula nang lumipat ito sa mansyon, matapos niya itong paulit-ulit na imbitahan at pakiusapan. Nakikita pa rin niya sa isip ang ina niyang nakaupo sa maliit at masikip na apartment sa Chinatown, napapalibutan ng mga lumang alaala at mga problemang pinansyal na hindi na niya dapat pasan sa edad niyang iyon. Hindi naging madali ang paghimok sa isang 72 taong gulang na ina na iwan ng pagiging independent. Pero para kay Eduardo, hindi ito opsyonal. Isa itong pangakong nakaukit sa kaluluwa niya. Isinakripisyo ni Maria ang kabataan, kalusugan at mga pangarap niya para magkaroon ng kinabukasan ng anak. Ang pagdadala sa kanya rito, ang paraan ni Eduardo para tuparin ang lahat ng pangako niya noong bata pa siya, na kapag kaya na niya, ituturing niya ang ina na parang reyna. Habang papalapit siya, naisip din niya si Morena, ang asawa niyang laging pinupuno ng ganda at kinis ang larawan ng tagumpay niya. Sa pananaw niya, si Morena ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis nakaangkop ang ina niya sa bagong mundo ng ginhawa at karangyaan. Naalala niya kung gaano kabait ang tunog ng asawa nang imungkahi niyang tumira si Maria sa kanila. Mukha itong tunay na maunawain, handang tanggapin ang nanay niya ng bukas ang puso. Talagang ramdam ni Eduardo na pinagpala siya sa asawang iginagalang ang pamilya gaya ng paggalang niya. Ang ideya na makita silang dalawa, marahil nagtitimpla ng tsaa o nag-uusap ng payapa, ay nagpainit sa dibdib niya. Dahil gusto niyang maging totoo ang sandali, pinili niyang huwag gamitin ang main door. Ayaw niya ng nakasanayang kalabog ng susi at ng mga taong nagmamadaling maghanda. Gusto niya ng isang totoong sorpresa.
Kaya umiwas siya sa gilid ng bahay, dumaan sa pathway na nililinyahan ng perpektong pugot na mga halamang bakod hanggang marating niya ang service entrance malapit sa kusina. Gustong-gusto niya ang ideya na bigla siyang susulpot at mahuhuli silang hindi handa. Ang gulat ng ngiti ng nanay niya, ang natural na yakap ni Morena. Dahan-dahan siyang lumakad, parang batang nagtatago sa sariling bahay at nakaramdam ng bihirang kilig na hindi niya nararanasan sa istriktong mundo ng corporate. Masigla ang side garden, puti ang mga rosas at may lavender na nagkalat ang bango sa hangin. Isang detalye na ipinilit itanim ni Morena para humanga ang mga bisita. Habang dumaraan, hinaplos ni Eduardo ang isang rosas, iniisip kung gaano kalayo na ang narating niya mula sa madidilim na taon ng pagkabata niya. Noon sa basang basement sila nakatira, may bitak ang mga pader at kaunting liwanag. Bawat hakbang niya ngayon sa pandekораsyong graba ay paalala na natalo niya ang kahirapan. At nagawa niya iyon dahil hindi kailanman sumuko si Maria. Nagtatrabaho ang ina niya ng 2 shift sa garment factory, nananahi hanggang magaspang at dumugo ang mga daliri, para lang may notebooks at gamit siya sa eskwela. Walang hanggan ang pasasalamat niya rito, parang malalim na dagat na hindi niya kailanman maaabot ang ilalim. Ito ang humubog sa bawat desisyon niya sa buhay, personal man o pinansyal. Naalala niyang umuuwi ang ina niya ng gabing-gabi, pagod, amoy makina at alikabok. Pero pinipilit pa ring umupo sa tabi niya para i-check ang math homework. Ang mga gabing iyon ang nagtulak sa kanya na magsikap ng magsikap, hanggang sa magtapos siya ng may karangalan sa Stanford at maitayo ang kapangyarihan niya sa Wall Street. Ngayon dapat ligtas na si Maria, dapat nagpapahinga na siya, nag-e-enjoy sa hardin, nagbabasa at namumuhay ng walang takot o problema. Napatango si Eduardo sa isip niya habang nararating ang likod na pinto. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan, maingat para hindi tumunog ang maayos na lock at masira ang sorpresa. Pumasok siya sa maliit na entry area sa pagitan ng hardin at kusina. Sinalubong siya ng malamig na hangin. Inalis niya ang suit jacket, isinabit sa braso at inayos ang puting kamiseta para hindi halatang galing biyahe. Pasigaw na sana siyang babati, pero bago pa siya makatawid sa arko, may pumigil sa kanya. Hindi niya narinig ang katahimikang inaasahan niya. Sa halip, narinig niya ang kalansing ng mga kaldero at ang halatang tunog ng taong nagmamadaling kumikilos sa kusina. Una, normal lang iyon. Baka nagluluto si Maria ng paborito niyang tradisyonal na ulam para salubungin siya. Pero iba ang dating ng enerhiya. Hindi ito mainit, hindi ito kalmado. Mabigat ang hangin, masikip, parang may bagyong nakaamba. Mas tumutok si Eduardo. Hasang-hasa ang instinct niya sa negosyo at may mali sa tunog kumpara sa payapang eksenang nasa isip niya. Lumapit siya, nanatili sa likod ng pandekораsyong haligi at narinig niya ang boses ni Morena. Pero hindi ito ang malambing niyang boses. Ito'y matalas, mapait at parang kutsilyong tumataga. Napanginig ang katawan niya sa lamig na gumapang sa buong pagkatao niya. Hindi ito simpleng pagmumurmur, hindi ito pakiusap. Ito ang mga salitang ibinabato sa taong walang kakayahang lumaban. Kumunot ang noo ni Eduardo habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Saglit niyang inisip na baka may kausap si Morena sa telepono, pero hindi. Hindi siya nakikipag-usap sa isang device. May tao siyang kinakausap sa mismong silid. At ang sino mang iyon ay tumutugon sa mahina, halos walang boses na katahimikan. Humigpit ang sikmura niya, may umakyat na masamang pakiramdam sa dibdib. Hindi ito jet lag. Nanatili siyang nakatayo, mahigpit ang hawak sa briefcase na para bang bumigat ng tonelada. Ang curiosity ay mabilis na naging pangamba. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang ilang segundo na lang at matutuklasan niya ang bagay na kayang wasakin ang realidad na pinaniniwalaan niya.
Unti-unti siyang sumilip hanggang makita niya ang eksena sa refleksyon ng malaking steel oven sa kusina. Napahinto ang tibok ng puso niya sa nakita. Naroon si Maria, nakasandal at nakayuko sa kitchen island. Mukhang maliit at pagod. At nakatayo si Morena sa tabi niya, mas mataas ang tindig, puno ng galit at kapangyarihan. Kabaligtaran iyon ng matatamis na litrato at masayang mensahe na ipinapadala ni Morena sa kanya. Peke pala ang payapang buhay pamilya na ipinapakita sa kanya. Walang lambing sa silid na iyon. Sa halip, may malupit na agwat ng kapangyarihan. Para bang tinutulak si Maria na maging anino lang, lumiliit para hindi mapansin. Naalala ni Eduardo ang mga video call nila nitong mga nakaraan. Mabilis ngumiti si Maria at sinasabing ayos lang siya, nagpapahinga, kalmado ang lahat. Ngayon, na-realize niya walang laman ang mga ngiting iyon. May lungkot sa mga mata ng ina niya na ayaw niyang pansinin noon dahil sobrang abala at sobrang tiwala siya. Nag-alabang galit niya sa sarili sa hindi niya napansin ang senyales, sa hindi niya sinilip ng mas mabuti, sa pagtanggap niya sa bersyon ni Morena ng walang tanong. Kumabog ang puso niya na parang tambol bago ang digmaan. Lumapit siya para marinig ng malinaw ang bawat salita. Ang kusinang dapat sana'y tahanan ng init at buhay ay naging malamig at parang klinikal na silid, gaya ng lugar kung saan hinahatulan ang isang tao sa ilalim ng matitinding ilaw. Nakita niyang itinuro ni Morena ang daliri niya sa palayok na kumukulo sa kalan. Baluktot ang mukha nito sa pagkasuklam at inis. Halos hindi makapaniwala si Eduardo. Ito ba ang parehong babaeng kakadel niya sa gabi, ang nagsasalita tungkol sa kabutihan at pagkakawang gawa, ang nagaastang init ng tahanan? Ngayon mukhang estrangherong nakasuot ng mukha ng asawa niya at sobrang lakas ng pagkabigla kaya hirap siyang huminga. Sinubukan niyang maghanap ng dahilan sa isip. Baka nagkamali si Maria, baka may hindi pagkakaunawaan, baka may nangyari na hindi niya alam. Pero kahit naguunahan ang isip niya sa mga palusot, alam niya ang totoo. Walang dahilan ng ganitong kalupitan, walang ekskusang pwedeng magtakip sa ganitong paghamak. Ang ina niyang nakaligtas sa malulupit na amo, mahahabang oras ng trabaho at mapanlait na sistema para protektahan siya, ay ngayon nanginginig sa takot sa sarili niyang kusina habang nakatayo ang manugang na parang reyna at itinatrato siya na parang alipin. Ang larawang yon ay may dinurog sa loob ni Eduardo. Para itong malalim na bitak na tumakbo sa perpektong buhay niya, isang siwang na sapat para gumuho ang lahat ng itinayo niya. Pero pinilit pa rin niyang manatiling matatag. Ang mga tao niya sa high-risk finance ang nagturo sa kanya ng halaga ng pasensya at kontrol. Kung susugod siyang sumisigaw, baka baliktarin ni Morena ang kwento, mag-imbento ng dahilan o isisi lahat sa stress. Kailangan niya ang buong katotohanan. Kailangan niyang maintindihan kung gaano kalalim ang kalupitang ito para walang puwang ang mga palusot o manipulasyon mamaya. Dahan-dahan siyang huminga, pinakalma ang panginginig ng mga daliri at naging tahimik na saksi sa sariling bahay, parang detektib na nakulong sa sariling trahedya. At sa kanya naamoy ng malinaw, sabaw na manok na may luya, lumang remedyo ng nanay niya sa kahit anong sakit, sa katawan man o sa puso. Kay Eduardo, ang amoy na iyon ay laging ibig sabihin ay ginhawa, proteksyon at tahanan. Ngayon sa hindi ka panipaniwala, tila ito pa ang nagpasiklab ng galit ni Morena. Masakit ang ironiya. Ang sabaw na nagpapalambot sa pinakamabibigat niyang araw ay itinuturing ngayong kasalanan. Uminit ang mga mata niya, hindi sa lungkot, kundi sa nag-aalab na galit na umangat sa loob niya na parang laba. Hindi niya kinaya ang manatiling nakatago sa likod ng haligi, pero alam niyang kailangan niyang tiisin. Napatingin siya sa mamahalin niyang relo at pinanood ang oras na umusad segundo kada segundo.
Sa bawat tik, pakiramdam niya nahahati ang buhay niya sa dalawa bago ang sandaling ito at pagkatapos nito. Wala na ang lalaking puno ng pag-asa na bumaba sa Bentley, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang natira ay isang lalaking gising na gising, sugatan at sobrang alerto, handa nang saluhin ang bawat lason na salitang bibitawan ng asawa niya. Bumuhos ang sikat ng araw sa matatayog na bintana sa itaas, hinuhuli ang maliliit na alikabok sa hangin. Ang maliwanag na hapon ay parang payapa, walang pakialam sa kalupitang nagaganap sa ibaba. Nagngit-ngit si Eduardo, naghahanda pang makarinig ng higit pa habang palihim na umaasa kahit labag sa luhika na baka nagkamali siya ng dinig. Pero sa kaibuturan niya, nakaupo na ang katotohanan sa dibdib niya na parang mabigat na bato. Nakadikit siya sa marmol na sahig, napipilitang panoorin ang eksenang sisira sa lahat ng inakala niyang ligtas. Sinabi ko ng malinaw sa iyo na huwag mong lutuin ang kadiring yan kapag may mga bisita akong darating, singhal ni Morena. Parang hinihiwa ang hangin ng boses niya. Nakatago sa likod ng haligi, parang sinuntok si Eduardo sa sikmura. Hindi lang ito dahil malakas ang boses niya. Ang mas masakit ay ang asido sa tono, purong paghamak na may halong pag-angat ng sarili na hindi pa niya narinig kailanman mula sa kanya. Ngayon ang baho na ng buong bahay, amoy mumurahing kainan sa Chinatown, kadiri, dugtong niya habang iwinawagayway ang perpekto niyang kamay sa harap ng ilong niya na para bang laso ng sabaw na lumulutang sa silid. Nakita ni Eduardo na ibinaba ng nanay niya ang ulo. Maliit na kilos lang iyon, pero para itong martilyong tumama sa puso niya. Hindi kailanman yumuko si Maria sa kahit sino, kahit noong mahirap sila, nakasuot ng ukay habang tinatawanan ng mga estranghero ang aksent niya. Ang makita siya ngayon, lumiliit, takot, tahimik sa harap ng mas batang babae ay nagdulot kay Eduardo ng matalim, halos pisikal na sakit. "Pasensya na, Morena," pabulong na sabi ni Maria, manipis at nanginginig ang boses. "Kaunting sabaw lang ang niluto ko para sa sarili ko. Nanghihina ako ngayong araw." "Huwag mo akong titingnan ng ganyan, ang plastiki ng inosente mo at paulit-ulit na palusot." Balik ni Morena, pinutol siya ng walang kabutihan kahit kaunti. "Alam mo ang ginagawa mo, tinatatry mong markahan ang teritoryo mo gamit ang amoy mo, parang pasibong-agresibong laro." Umiikot si Morena sa paligid ng kitchen island habang nagsasalita, tumitiktak ang takong niya sa imported na porcelain tiles na parang bota ng drill sergeant. "May book club ako bukas, mga importanteng babae. Hindi ko hahayaan na isipin nilang nakatira tayo sa kung anong third-rate na boarding house ng mga imigrante." Para kay Eduardo, parang martilyo ang linyang iyon. Bumalik ang alaala ng mga katulad na insultong narinig niya nung bata siya sa playground. Sumandal siya sa malamig na pader, biglang hinihingal. Hindi siya makapaniwalang ganito magsalita ang asawa niya. Dati parang napaka-worldly at pino ni Morena, mahilig kunwari sa iba't ibang kultura, pumupuri sa diversity sa mga charity event, ngumngiti ng may pagmamalaki sa tabi ng mga international na bisita. Ang marinig siya ngayon ay parang panunood sa isang maganda at porselanang maskara na bumagsak at nabasag, inilalantad ang pangit at mapuot na mukha sa ilalim. "Lilinisin ko na ngayon," mabilis na sabi ni Maria. Gamit ang mga kamay niyang kupas at kulubot, grab niya ang basahan at kinuskos ang mesa ng may takot kahit wala namang dumi. "Bubuksan ko ang bentilador, bubuksan ang mga bintana, mawawala rin ang amoy, pangako." Umaapaw ang takot sa boses ng nanay niya. Takot na maging istorbo, takot na makita siyang pabigat sa bahay ng anak niya. Pinisil ni Eduardo ang kamao niya sa bibig para lang hindi siya sumugod at tapusin agad ang pagpapahiya. "Mula ngayon, sa laundry room ka nakakain. Ilang beses ko na tong sinabi pero hindi ka natututo," utos ni Morena, malamig at patag ang tono.
Ayokong makita ka sa hapunan at lalo na ayokong maamoy ang kung anong basurang niluluto mo sa kusina ko. Sinabi niya iyon na parang sinisita ang pasaway na alagang hayop, hindi gaya ng pakikipag-usap sa ina ng asawa niya. Nanghina ang tuhod ni Eduardo. Ang ideyang kakain si Maria mag-isa sa tabi ng detergent at maruruming damit ay nagpaikot sa sikmura niya. Sa pasilyo, ang mga diploma at parangal niyang naka-frame sa ginto na dati ipinagmamalaki niya ay biglang nagmukhang malupit na biro. Lahat ng pera niya rangya, kapangyarihan, tagumpay. Wala ni isa roon ang nakaprotekta sa taong pinakamahal niya. Sa pinakalinaw at pinakamapait na paraan, naintindihan niya na nabigo siya sa pinakabatayang responsibilidad niya. Ang igalang at kanlungan ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at ng bawat pagkakataon na nagdala sa kanya rito. Tapos narinig niya ang mabibigat na hakbang at pigil na hikbi mula sa kusina. Sumusunod ang nanay niya. Doon mismo, tuluyang tinanggap ni Eduardo. Ang perpektong buhay na pinaniwalaan niya ay nakatayo sa bulok na pundasyon. Ang kaligayahang pinagtiwalaan niya ay pinagdikit-dikit lang ng mga kasinungalingan. At ngayon, bumubuka na ang mga kasinungalingang iyon, handa nang durugin ang kasal niya, ang pride niya, at ang bersyon ng sarili niyang ilang taon niyang pinanghawakan. Nanatili siyang nakatayo, hindi makagalaw, putol-putol ang hininga, habang nakikinig sa babaeng katabi niyang natutulog gabi-gabi na ngayon ay kalmadong winawasak ang espiritu ng kanyang ina. Nalaglag ang briefcase mula sa naninigas at tila walang buhay na kamay ni Eduardo at bumagsak sa Persian runner sa pasilyo. Nilamon ng makapal na alpombra ang tunog. At isa pa, patuloy ni Morena, na tila walang hanggan ang paghamak, hindi pa rin tinatantanan si Maria kahit umatras na ang matanda. Tigilan mo na ang pag-iiwan ng mga baduy mong salamin sa pagbasa kung saan-saan, sa coffee table, dining table, sa mga sofa. Nakakapagod nang makita yan. Para kay Morena, hindi aksidente ang pagiging malupit. Para itong nakasanayan, halos libangan, madaling paraan para kontrolin ang taong hindi lalaban dahil masyado nitong mahal ang anak niya. Hindi ito public nursing home na pwede mong ikalat ang kung ano-anong gamit ng matandang babae sa designer kong bahay. Sabi niya na parang istorbo lang si Maria at hindi tao. Sa kwarto ko lang naman po yun nilalagay. Pasensya na, minsan nakakalimutan ko. Sagot ni Maria mula sa mas malayong parte na ngayon, manipis at papatay-patay ang boses habang papunta siya sa service area. Kwarto mo, singhal ni Morena, mapait at puno ng pag-aangkin. Bahay ko to, naiintindihan mo ba? Binilik to ni Eduardo para sa akin, para sa atin, hindi para sa isang matandang imigrante na hanggang ngayon hindi pa rin marunong mag-English ng maayos kahit 30 taon na dito. Matatalim ang mga salita, tuwirang tumatama sa dangal ni Maria at sa lahat ng tiniis niya. Nanikip ang lalamunan ni Eduardo hanggang masakit lumunok. 30 taon na walang tigil na nagtrabaho ang nanay niya sa bansang to, nagbayad ng buwis, pinalaki siya, bumuo ng buhay mula sa wala. At si Morena na hindi man lang nakaapak sa pabrika, ganito magsalita tungkol sa kanya kapag wala siya. Umusok ang galit sa loob ni Eduardo at biglang naging kahina-hinala ang bawat masayang alaala niya kasama ang asawa. Gusto ko talagang hindi makaabala, pabulong ni Maria, na babasag ang boses sa luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi iyon pagtatalo, iyon ay pakiusap. Ang pangit ng ginagawa mo, sagot ni Morena, ni walang bakas ng awa. Alam mo ba kung gaano nakakahiya kapag tinatanong ng mga kaibigan ko tungkol sa mga katulong at kailangan kong sabihin na nanay ng asawa ko? Dagdag ni Morena, na parang imahe sa lipunan lang ang mahalaga. Tinitingnan nila ako na parang martir ako sa pagtitiis sa'yo. Sinadya niyang manaksak at tumama nga. Kumayod ang isang upuan sa tiles
at napaurong si Eduardo sa gulat. Iniisip niyang kinukuha na ni Maria ang mga gamit niya. Sa may arko, nakita niya ang mabilis na silip ng ina niya. Maliit, nakayuko, maingat na gumagalaw, bit-bit ang mangkok at chopsticks na parang palihim na dumaraan, nakakadurugo ng dibdib. Ang dating matatag at mapagmalaking babae na nanguna sa pamilya nila noon ay tinatrato na ngayong parang nanghihimasok sa sariling bahay ng anak. Mula ngayon sa laundry room ka nakakain, ulit ni Morena, malamig na parang bakal. Isasara mo ang pinto at hindi ka lalabas hanggat di ka tapos at wala na ang amoy. Ayoko na nasa paligid ka kapag kumakain tayo, nawawala gana ko. At ayokong may bisitang magtanong kung bakit may matandang inchik na palaboy-laboy sa bahay. Sa puntong iyon, lubos na ang kawalang respeto. Para kay Morena, hindi pamilya si Maria ni tao man lang. Isa siyang bagay na kailangang itago, isang mantsang sumisira sa perpektong makintab na imaheng gustong ibenta ni Morena. Isang luha ang dumulas sa pisngi ni Eduardo, mainit at mabigat sa sakit. Mabilis na nag-flashback sa isip niya ang nakaraang ilang buwan na parang pelikulang pinaandar pabalik. Mga hapunan, mga usapan, maliliit na sandali na tinanggap niya ng hindi nag-iisip. Ang matatamis na paliwanag ni Morena ay biglang nagtunog malupit at peke sa alaala niya. Mas gusto ng mama mo na mas maaga kumain, honey. Sumasakit daw tiyan niya kapag late, sabi ni Morena noon, nakangiting parang maalaga. Mas masaya si Maria kapag may sarili siyang space. Mas komportable raw siya manood ng shows niya sa kwarto. Bawat kasinungalingan ay binitawan sa tamang tiyempo at may malasakit na mukha, parang award-winning na pag-arte. Hinangaan pa nga niya si Morena dahil sa pagiging matiyaga at maunawain sa mga nakasanayan ng nanay niya. Ngayon malinaw na sa kanya ang totoo. Ang pag-unawa ay paghihiwalay, tahimik, sinasadya at sistematikong segregasyon sa loob ng sarili nilang bahay, sa mismong ilalim ng ilong niya. Naramdaman niyang tanga siya, puno ng guilt at hiya. 6 na buwan niyang hinayaan itong mangyari at nandyan lang ang mga senyales. Siyempre, nandyan, tahimik at lumayo ang nanay niya. Malungkot ang mga mata. Tumigil itong sumama sa kanila tuwing umaga, umiwas sa family time at halos hindi nagsasalita sa mga pagtitipon. Hindi na siya nagkukuwento ng araw niya o nagtatanong tungkol sa trabaho ni Eduardo. Inakala niyang dahil sa edad, pag-a-adjust o pangungulila sa dating buhay. Mali siya. Hindi lang matanda o nostalgic si Maria, takot siya at may isang taong dahan-dahang binubura ang pagkatao niya. Pagkatapos, nag-click at nagsara ang pinto ng laundry room. Ang mahinang tunog ay parang pagsabog sa katahimikan. Narinig ni Eduardo ang takong ni Morena na papalayo sa kusina, marahil paakyat sa hagdan. Malamang magre-relax na siya, maghahanda para sa book club o mag-e-enjoy ng gabi. Kontento matapos ang isa na namang araw ng emosyonal na digmaan laban sa biyenan niya. Alam ni Eduardo na kailangan niya ng mas maraming ebidensya bago siya sumugod. Kailangan niyang makita ang buong lawak ng kalupitan para kapag kumilos siya, malinaw at tiyak ang kilos niya. Para dito, kailangan niyang manatiling kalmado, sapat na malamig para gawin ang hinihingi ng hustisya. Tahimik siyang umatras mula sa kusina na parang anino, pabalik sa side garden kung saan siya unang pumasok. Kumakabog ang puso niya, pero bumubuo na ang isip niya ng plano para ilantad ang katotohanan habang nangyayari. Gusto niyang makita mismo ang switch, ang sandaling muling magiging mapagmahal na asawa ang halimaw. Naglakad siya pabalik sa Bentley. Kumaluskos ang graba sa mabibigat niyang hakbang. Pakiramdam niya dinidiinan siya ng mundo sa balikat. Sumakay siya, isinara ng mariin ang pinto, pinaandar ang makina at sinadya niyang palakasin ang ugong. Gusto niyang marinig ng bahay ang pagbabalik niya tulad ng nakasanayan nila. Isang malakas, pamilyar na senyas,
Umuwi na ang lalaki ng bahay. Nagantay siya ng ilang segundo, nagbibilang sa isip, binibigyan ng makinang kasinungalingan ng oras para umandar sa loob. Pagkatapos, pinatay niya ang makina, dinampot ang briefcase at nagtungo sa harapang entrada. Habang naglalakad, pinilit niyang gawing kalmado at blangko ang mukha niya. Isang maskarang walang emosyon. Tulad ng inaasahan niya, agad nagsimula ang pagbabago sa loob ng mansyon. Sa isang side window malapit sa foyer, nasagap niya ang mabilisang kilos na puno ng gulat. Sa isang kisap mata, nag-iba ang mukha ni Morena, parang nagsuot ng ibang balat, pinalambot ang mga linya ng mukha, binura ang galit at pinalitan ng tamis. Nawala sa isang iglap ang malupit na tingin sa mukha ni Morena na para bang hindi ito kailanman umiral. Kapalit nito ay ang maliwanag at sanay ng ngiti, ang ngiting lagi niyang suot kapag gusto niyang magmukhang perpektong asawa. Mabilis niyang inayos ang blondeng buhok niya, itinuwid ang malambot na cashmere sweater at nagmadaling pumunta sa laundry area. Halos marinig na ni Eduardo sa isip niya ang boses nito. Nagpapanggap na mabait para mahila si Maria palabas sa nakakahiya niyang taguan bago siya tuluyang pumasok. Maria, sweetheart, nasa bahay na si Eduardo. May isip mong sasabihin niya ng may pekeng lambing. Lumabas ka na, huwag kang nandito sa likod. Dito tayo sa living room. Hindi ka dapat mag-isa sa laundry room. Ano na lang iisipin niya? Ipinuslit ni Eduardo ang susi sa harapang kandado at dahan-dahan itong iniikot, sinigurong malakas at malinaw ang tunog ng metal. Binuksan niya ang pinto at tumawag, pilit na pinananatiling kalmado ang boses kahit nasusunog na sa galit ang lalamunan niya. Love, andito na ko, Mom, umuwi na ko. Anunsyo niya, papasok sa foyer, bukas ang mga braso. Halos agad lumitaw si Morena. Tumakbo siya papunta sa kanya na may nagliliwanag na mukha ng tuwa na ngayon ay nakakagambala, hindi na nakaka-in-love. Eduardo, welcome back, mahal ko. Sigaw niya, sumubsob sa yakap niya at hinalikan ang pisngi niya. Para kay Eduardo, lasang pagtataksil ang halik na iyon. Kinuha ni Morena ang briefcase niya na parang debotong asawa at inakay siya papuntang living room, ginagampanan ng papel ng ideal na partner. Tingnan mo kung sino ang buong araw kong kasama, sabi ni Morena. Isinusukbit ang isang braso sa baywang niya sa paraang mapag-angkin. Itinuro niya ang sofa, kung saan nakaupo si Maria nang naninigas at aligaga. Malaki ang mga mata sa pagkalito at natitirang takot. Ang saya-saya ng araw namin ng mama mo, di ba Maria? Tanong ni Morena. Nakangiting parang inuutos ang pagsang-ayon. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Maria sa kanilang dalawa, tila pumipili kung ano ang pinakaligtas na sagot. Oo, bulong niya, halos hindi marinig. Nakatikom ng mahigpit ang mga kamay sa kandungan na parang pinipigil niyang magkadurog-durog ang sarili niya. Nagluto siya ng napakasarap na sabaw ngayon, dagdag ni Morena, umaastang parang bituin sa entablado. Ang bango-bango ng buong bahay, ang init at cozy. Lagi ko siyang sinasabihang sobra niyang pinapasaya tayo sa ganda ng luto niya. Nagsinungaling siya nang hindi man lang nagatubili. Tinitigan ni Eduardo ang nanay niya at nakita ang takot na nagtatago sa likod ng pilit na magalang ng ngiti. Ito ang parehong babaeng minsang namuno sa buong classroom nang may kumpiyansa, mahilig sa tula at diskusyon. Ngayon tahimik siyang nakaupo, yanig at lumiit, pinipilit aprubahan ang sariling pagpapahiya para lang walang gulo para sa anak niya. Si Mamang nagluto ng sabaw? Maingat na tanong ni Eduardo. Sinusubok ang kwento ni Morena habang binabantayan ng mukha nito kung may kahit munting bitak. Oh, buong hapon siyang nagluto ng sobrang may pagmamahal. Makinis na sagot ni Morena, hindi man lang kumurap. Sinabihan ko pa nga siyang magpahinga na at huwag magpagod. Pero alam mo naman ang mama mo, sobrang mapagbigay, laging iniisip ang iba. Halos hindi ka panipaniwala ang kasinungalingan.
Ginagawang matamis na eksenang pampamilya ang pang-aabuso. Si Maria ay mukhang naliligaw. Kita sa mukha niya ang purong pagkalito na para bang hindi niya maintindihan paanong ang babaeng ng insulto sa kanya ilang minuto lang ang nakalipas ay ngayon parang anghel na pumupuri. "Ang ganda naman!" sabi ni Eduardo sa hungkag na boses. Pakiramdam niya'y nakulong siya sa isang madilim at di totoong palabas. "Siguradong masarap. Namimiss ko lagi ang luto mo kapag wala ako, Ma'am." "Ay, kukuhanan kita. Umupo ka muna, relax," magaan na sabi ni Morena, patungo sa kusina na ang gaan-gaan ng hakbang. Sandaling naiwan si Maria na mag-isa kay Eduardo, pero nakatingin lang siya sa alpombra at hindi naglakas loob magsalita. Gusto niyang yakapin ang nanay niya at bulungan na alam niya ang totoo. Gusto niyang ipangakong ligtas siya, pero alam din niyang nasa lahat ng sulok ang mata at tainga ni Morena at hindi ito ang oras para ilantad ang sarili niya. Ang hapunan ay parang panaginip na hindi niya magisingan. Pinupuno ni Morena ang anumang katahimikan ng kaswal na usap tungkol sa panahon, mga kapitbahay at munting tsismis. Pinagmamasdan ni Eduardo ang nanay niya na kumakain ng tahimik, maliliit at maingat na subo na parabang kahit ang tunog ng pagnguya ay pwedeng magsimula ng panibagong pag-atake. Si Morena naman ay nanatiling masaya at paulit-ulit na sinasabing sobrang saya niyang kasama si Maria sa bahay at ang lapit na nila sa isa't isa. "Ang swerte natin na nandito siya, Eduardo. Mas buo ang bahay kapag nandito siya," sabi ni Morena habang nagsasalin ng alak. Tumango si Eduardo, nilulunok ang inumin, pati ang mapait na pagkahilo na umaangat sa dibdib niya. Tapos biglang bumagsak sa kanya ang isang kakilakilabot na realization. Malamang paulit-ulit nang nangyayari ang eksenang ito sa loob ng kalahating taon. Bawat kalmadong hapunan, bawat report na okay ang araw, bawat nakangiting litrato, bahagi pala ng iisang kasinungalingan. Ibinabalot ni Morena ang kalupitan niya sa tamis, nagtayo ng pader ng peking kaligayahan para manatiling kampante at bulag si Eduardo habang mag-isang nagdurusa ang nanay niya. Naduwal siya, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa lason na hindi niya namalayang pinapasok niya sa tahanang itinuturing niyang sagrado. Pagkatapos nilang kumain, inihatid ni Morena si Maria sa kwarto nito na may sobrang labis na kabaitan, kausap, parang pinararangalan na bisita. "Tulog na ng mahimbing, Maria. Bukas, isa na namang magandang araw," sabi niya sa may pinto, saka pinatay ang ilaw ng banayad ang galaw. Bumalik si Morena sa master bedroom at bumuntong hininga ng mahaba, parang napagod sa pagiging mabuti. Mabait siya pero kailangan niya ng maraming atensyon, sabi niya habang nagtatanggal ng makeup. Dahan-dahang isinusuksok ang ideya na pabigat si Maria. Tinitigan siya ni Eduardo mula sa kama, pakiramdam niya ay may kasama siyang taong mapanganib at kalkulado. Wala na ang tiwalang dati niyang meron, basag-basag na. Kapalit nito ay malamig at malinaw na hinala. Kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niya ng totoong ebidensya, matibay, solid, at hindi kailanman maitatanggi. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Eduardo Santos. Gising na gising ang isip niya at may layunin siya. Isang tahimik na misyon ang nagsimula sa loob ng mga anino ng sarili niyang bahay. Nung gabing iyon, nakalubog sa mabigat na katahimikan ang mansyon. Tanging mahinang, malayong bulong ng air system ang pumipilas sa tahimik na paligid. Gising na gising si Eduardo sa dilim, nakatitig sa kawalan, ramdam ang mainit na katawan ni Morena sa tabi niya. Ang mabagal at payapang paghinga nito ay halos hindi ka pani-paniwala, lalo na sa gitna ng bagyong galit at pagkalito na gumugunit sa kanya. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik ang parehong eksena, ang nanay niyang nakayuko sa kitchen counter, pinapahiya at pinapaliit. Hindi niya kayang manatili itong lihim sa isip lang niya.
Kailangan niya ng malinaw na ebidensya, iyong hindi maikakaila, para kapag hinarap niya si Morena, hindi nito kayang baluktutin ang kwento o takasan ang katotohanan. Bandang 3:00 ng umaga, nang siguradong malalim na ang tulog ni Morena, dahan-dahan siyang bumangon. Kumilos siya ng napakaingat, parang taong tumatawid sa manipis na yelo, ayaw gisingin ang babaeng ngayon ay pakiramdam niya ay mapanganib na estranghero. Nakapaa, naglakad siya sa makapal na alpombra ng hallway, papunta sa pribado niyang opisina sa West Wing. Ang security system na ipinakabit niya 2 taon na ang nakalipas, na minsang tinawanan ni Morena bilang pagiging paranoid, biglang naging pinakamagandang desisyong nagawa niya. Marahan niyang isinara ang pinto ng opisina at binuksan ang computer. Ang malamig na asul na liwanag mula sa monitor ang tumama sa tensyonado at pagod niyang mukha. Mabilis gumalaw ang mga kamay niya sa keyboard habang tinatype niya ang administrator codes para ma-access ang camera server ng bahay. Nakasave ron ang high-definition na video at audio ng huling 30 araw, lahat nakastore online. Sinimulan ni Eduardo i-scroll ang mga recording mula sa nakaraang linggo, nilalampasan ang mahahabang oras ng boring na normal na buhay. Tumatalon ang pulso niya tuwing nakikita niya sina Morena at Maria sa iisang frame. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap niya ang kailangan niya. Isang clip mula 3 araw ang nakalipas, kuha sa hallway sa ibaba. Nandoon si Morena, sinasakal ang espasyo ng nanay niya sa pader, tinuturo-turuan ang dibdib nito, nakatindig na parang banta. Tinaasan ni Eduardo ang volume at lumapit sa screen, pinipilit ang sarili na huwag umiwas ng tingin kahit na umiikot ang sikmura niya. Matalas ang audio, sapat para marinig ang mga pira-piraso ng nakakasuklam at isang panig na pag-atake. Wala kang lugar dito, pabigat ka, bumalik ka na sa pinanggalingan mo at iwan mo na kami, pabulong ni Morena, puno ng lason. Sa bawat salita, lalo pang lumulugmok ang balikat ni Maria, unti-unting kinakayod ang dangal niya. Nasusuka si Eduardo parang malapit ng mag-vomit pero hindi siya tumigil manood. Kailangan niyang makita ang pattern, hindi lang isang sandali. Pagkatapos, may nakita pa siyang isa pang video. Mula naman sa kusina, may petsang 1 linggo ang nakaraan. Kung maaari, mas malala pa iyon. Ibinubuhos ni Morena ang mga dumpling na maingat na inihanda ni Maria diretsyo sa garbage disposal. Nakatayo si Maria sa may pintuan, luhaan ang mga mata, magkakapit ang mga kamay, pinapanood ang pagkain at pagmamahal niya na itinatapon na parang basura. Kadiring dayuhang basura, hindi ko hahayaang patabain mo ang asawa ko gamit yan. Malakas na sigaw ni Morena, ni hindi man lang tinatago ang poot. Hindi random ang kalupitan niya. Tinutok iyon sa pinakamasakit na lugar, sa puso at dangal ng isang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang sinisave niya ang mga clip sa isang pribado, encrypted na folder. Isang file ang nagbukas sa isa pa. Bawat video ay parang bagong ebidensya sa bangungot, nagwawasak sa buhay na akala niyang meron siya. Umurong pa siya sa mas lumang recordings at may nakita pang mga eksena sa living room, sa garden, pati malapit sa front entrance. Sa isang recording, itinago ni Morena ang mail ni Maria kasama ang mga sulat mula sa matagal ng kaibigan. Tapos nag-act na inosente nang magtanong si Maria tungkol sa mga ito. Baka na-misplace mo, matanda ka na, sinail ka na siguro, sabi ni Morena habang naghahalungkat si Maria ng taranta. Hindi lang ito pambubuli, gaslighting ito, malupit na paraan para pagdudahin si Maria ang sarili niyang isip. Kinuskos ni Eduardo ang mga mata niya, pagod na pagod, habang ang pagtataksil ay bumibigat sa dibdib niya na parang tipak ng bato. Hindi ito simpleng pagiging masama, organisado at paulit-ulit na pang-aabuso ito para ihiwalay at durugin ang nanay niya sa emosyon.
Hindi lang gusto ni Morena na maging hindi komportable si Maria, gusto niya itong mawala. Baka umaasa siyang ipapadala ni Eduardo ang nanay niya palayo o ilalagay sa home at handa siyang gawin ang kahit ano para maabot ang layuning iyon. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lang malupit, kalkulado rin siya, isang lihim na eksperto sa pagpira-piraso ng tao. Tumingin si Eduardo sa labas ng bintana ng opisina habang dahan-dahang pumuputla ang langit at kumakalat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw. Hindi siya nakatulog kahit saglit, pero ang apoy sa loob niya ang nagpapanatili sa kanya na gising at matalas. Sapat na ang footage, pero may gusto pa siya. Mga totoong saksi na makakapagpatunay sa nakita ng kamera. Agad pumasok sa isip niya si Ines, ang housekeeper. Araw-araw itong nasa loob ng mansyon at siguradong may nakita na ring marami. Pinatay ni Eduardo ang monitor, iniwan ang opisina na kalahating madilim at lumubog sa leather chair niya, seryosong pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Nagsimula na ang laban para sa bahay niya at para sa dignidad ng nanay niya at hindi siya papayag na matalo. Nangako siya sa sarili niya na bawat luhang pinatak ng nanay niya ay sasagutin niya ng matatag, hindi mapipigil na hustisya. Pagkatayo niya at paglabas sa opisina, nagliliwanag na ang mga pasilyo sa sinag ng araw. Pero para kay Eduardo, hindi pa kailanman naging ganito kalamig at kasinlilim ang mansyon. Kinabukasan ng umaga, tahimik siyang naghintay na magsimula ang karaniwang routine. Pinagmamasdan si Morena gamit ang ganap na bagong mga mata. Umasta ito na parang walang nangyari, gumagawa ng green juice at nagkukuwento tungkol sa yoga plans, walang kaalam-alam sa papalapit na bagyo. Ngumiti at tumango si Eduardo nang sapat lang para hindi maghinala, tinatago ang ebidensya para sa tamang sandali. Handa na ang bitag at si Morena mismo ang pumasok dito nang hindi namamalayan. Pagkaalis ni Morena sakay ng convertible niya papunta sa elite yoga class, bumalik ang bahay sa isang tensyonado at hindi komportabling katahimikan. Alam ni Eduardo na maliit lang ang pagitan bago bumalik ito bandang tanghali. Tumungo siya sa service area para hanapin si Ines, ang Latina housekeeper na 3 taon nang nagtatrabaho sa kanila. Laging maingat at profesional si Ines, pero naaalala ni Eduardo na ilang beses na niya itong nakitang mabait na nakikipag-usap kay Maria sa hardin. Natagpuan niya ito sa laundry room, maayos na tinutupi ang mga puting tuwalya habang mahina-hinang humuhuni. Nang mapansin ni Ines na papasok si Eduardo, bigla itong napatalon sa gulat, nalaglag ang isang tuwalya at napahawak sa dibdib, biglang kabado. Mr. Santos, hindi ko alam na nasa bahay ka. May kailangan po ba kayo? Gulat na tanong ni Ines. Isang damit, biglang sabi ni Eduardo, iwas ang tingin. Kita sa matigas na tindig ni Ines ang kaba na parabang inaasahan niyang masisisi sa kung anong pagkakamali. Ines, ayos lang. Hindi ako nandito para sa damit. Mahina niyang sabi, sinisikap pababain ang kaba nito. Isinara niya ang pinto ng laundry room sa likod niya para sa privacy. Pero ang simpleng kilos na iyon ay lalo pang nagpatense kay Ines. Lumaki ang mga mata nito. Kailangan kitang tanungin ng isang mahalagang bagay at kailangan kong maging sobrang tapat ka sa akin. Lumapit siya pero nanatiling magalang at hindi sinakop ang espasyo nito. Tungkol ito sa nanay ko, kay Mrs. Maria. May napansin ka bang kakaiba sa paraan ng pagtrato sa kanya kapag wala ako? Diretsong tanong ni Eduardo, binabantayan ang mukha ni Ines. Biglang naniga si Ines habang hawak ang tuwalya, napakahigpit ng kapit niya rito hanggang pumuti ang mga buko. Tumalon ang tingin nito sa saradong pinto na parabang inaasahan niyang papasok si Morena anumang sandali. Mr. Santos, ayokong magdulot ng gulo. Kailangan ko po ang trabahong to. Nanginginig niyang sabi, please Ines, kailangan ko ang totoo para maprotektahan ko ang nanay ko. Pakiusap ni Eduardo. Makapal ang emosyon sa lalamunan.
Alam kong may nangyayari, nararamdaman ko, pero kailangan kong marinig mula sa iyo kung ano talaga ang nakita mo habang wala ako. Parang nabasag ang pader sa loob ni Ines sa salitang protektahan. Malalim siyang huminga, gaya ng taong matagal nang nagpipigil ng hininga, para bang may mabigat na lihim na dumadagok sa kanya ng ilang buwan at ngayon lang tuluyang bumubuhos palabas. Marami pong nangyari sa bahay na to, nanginginig niyang simula. May dalang buwan ng takot at galit ang boses niya. Si Mrs. Morena, lagi niyang iniinsulto ang nanay niyo, sir. Tinatawag niya siyang kung ano-anong pangalan. Sinasabi niya yung mga tulad ng matandang intsik na yan at nagrereklamo na inaagaw ng mga katulad niya ang Amerika. Minsan, mas masahol pa doon. Pinapakain niya si Mrs. Maria mag-isa dito, tuloy ni Ines, itinuturo ang maliit na folding table sa sulok ng kwarto. Sinasabihan niya siyang mabaho, kadiri ang pagkain at nakakaduwal daw siyang makita itong kumakain. Umiikot ang sikmura ni Eduardo. Nakita niya sa isip ang nanay niya na nakaupo sa tabi ng mga bote ng detergent at maruruming damit, inihihiwalay na parang wala siyang halaga. Nawala ang hininga niya sa hiya at galit na sumiklab sa loob na parang asido. At minsan, itinatapon ni Mrs. Morena ang pagkain ng nanay niyo sa harap niya. Dagdag ni Ines, napupuno ng luha ang mga mata. Nakita ko po siyang umiiyak ng tahimik. Nakita ko pa nga po siyang kumukuha ng maliliit na piraso ng pagkain mula sa basurahan kapag hindi nakatingin si Mrs. Morena. Kinailangan ni Eduardo sumandal sa washing machine para manatiling nakatayo. Nanghihina ang mga paa niya sa bigat ng naririnig niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, Ines?" Tanong niya, sikip ng boses sa sakit. "Bakit ngayon lang?" "Tinakot niya po ako, sir," sabi ni Ines, tuluyan ng humahagulgol. "Sinabi niyang sisibakin niya ako sa oras na magsabi ako ng kahit ano sa inyo o sa kahit sino. Sabi niya, walang maniniwala sa isang imigranteng worker laban sa babae ng bahay at lagi niyo raw siyang kakampihan." Agad na intindihan ni Eduardo, ginamit ni Morena ang takot at sosyal na kapangyarihan bilang sandata para patahimikin ang lahat. Sabi niya rin po, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakakuha ng trabaho kahit saan sa Beverly Hills. Hikbi ni Ines. "May mga anak po ako, Mr. Santos. Hindi ko kayang isugal na mawala ang lahat. Pasensya na po." Totoong-totoo po. Nakaramdam ng malalim na awa si Eduardo para sa kanya. Hindi lang siya saksi, isa rin siyang biktimang nakulong sa kontrol ni Morena. Gumawa ang asawa niya ng kulungan mula sa mga banta at ang sino mang maaaring magtanggol kay Maria ay ikinadena sa loob nito. "Ines, makinig ka sa akin. Ligtas ka," mariing sabi ni Eduardo. "Hindi kita tatanggalin at hindi ka na niya masasaktan." Pinunasan ni Ines ang mukha niya at tumango, nanginginig pa rin. "Napakabuti po ng nanay niyo sa lahat," sabi niya habang lumuluha. "Lagi niya akong gustong tulungan kahit sinasabi kong okay lang ako. Tinuturuan niya ako ng mga salita sa wika niya, nagtatanong tungkol sa mga anak ko. Santo po siya. Hindi niya deserve kahit alin dito." Mas lalo lang pinagtibay noon ang alam na ni Eduardo. Kahit sa kabila ng pang-aabuso, nanatiling mabait at mapagmalasakit si Maria, gaya ng dati. "Salamat sa pagsabi ng totoo," sabi ni Eduardo, marahang inilapag ang kamay sa balikat niya bilang pag-aliw. "Matapang ka, at mula ngayon magbabago ang mga bagay sa bahay na to. Pangako ko." Tumango uli si Ines. Parang gumaan siya matapos mailabas ang lihim kahit may bakas pa rin ng takot kay Morena sa mga mata niya. Lumabas si Eduardo ng laundry room na mas tumigas ang loob. May mga salita na siya mula sa taong nakakita sa lahat. Naglakad siya sa pasilyo na alam niyang hindi siya nag-iisa kahit ang mga kakampi niya ay napilitang manahimik. Malapit nang magbago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng mansyon at siya mismo ang magpapabago nito. Hindi na lang ito tungkol sa pagtatanggol sa nanay niya. Naging usapin na ito ng simpleng hustisya
at dignidad ng tao, mga bagay na araw-araw na dinurog ni Morena nang walang pagsisisi. Bumalik siya sa opisina niya para i-record ang testimonya ni Ines at idagdag sa kasong tahimik niyang binubuo. Habang nagsusulat siya, may isa pang mapait na katotohanang nanahan sa kanya. Masyado siyang matagal naging bulag. Hindi bigla lang sumulpot ang rasismo at pagkahumaling ni Morena sa status. Nakasulid ito sa kung sino talaga siya. Naalala niya ang maliliit na komento noon, mga biro na parabang walang mali siya. Ngayon malinaw na sa kanya kung ano talaga ang mga iyon. Nagdikit-dikit ang mga piraso sa isang pattern na hindi na niya pwedeng itanggi. Tapos narinig niya ang pagbukas ng front door. Pumasok si Morena na magaan ang hakbang at lumutang sa hangin ang paawit na pagbati niya. Walang kaalam-alam na nalantad na ang lihim niyang buhay. Nanatili si Eduardo sa opisina, dahan-dahang humihinga, inihahanda ang sarili sa susunod na hakbang. Kailangan pa niya ng isang huling piraso bago niya ito harapin ng buong katotohanan. Dumating ang pagkakataong iyon kalaunan sa gabi, hindi inaasahan. Pagkatapos ng dinner, pumasok si Morena sa shower at iniwan ang phone niya sa nightstand. Naka-unlock pa ito dahil pakiramdam niya'y hindi siya kayang galawin ng kahit sino at dahil naniniwala siyang nasa dilim pa rin ang asawa niya. Hindi kailanman naging ugali ni Eduardo ang maghalungkat ng telepono ng asawa niya. Para sa kanya, sagrado ang privacy sa isang kasal. Pero iba na ang sitwasyon ngayon at alam niya iyon. Kumakabog ang puso niya habang dinampot niya ang makintab na device. Alam niyang mali ang pakiramdam ng ginagawa niya. Pero kinakailangan. Inunlock niya ang maliwanag na screen sa isang swipe at ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya ng tuluyan. Mas malala ito sa kahit anong inakala niya tungkol sa ugali ni Morena. Binuksan niya ang messaging app nito at nakita ang group chat kasama ang mga kaibigan niya sa book club. Ang pangalan ng grupo, Survivors. Sa pangalan pa lang, nanikip na ang sikmura ni Eduardo. Habang nag-i-scroll siya, lumitaw ang isang pangit na mundo ng kaswal na rasismo, malulupit na biro, at ganap na kawalang respeto sa pamilya niya. May recent na text si Morena sa kaibigang si Karina. Yung maliit na immigrant burden ni Eduardo, binabaliw na ako ngayong araw. May sumunod agad na mensahe, amoy toyo at desperasyon ang buong bahay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin to. Nagnitngit ang pangga ni Eduardo sa higpit. Tapos nakita niya ang mas malala pang thread, iyong halos magpakulo ng dugo niya. Seryoso, tong mga matandang Asia na to parang mga ipis na matitigas ang ulo. Kapag nakapasok sa bahay mo, hindi mo na mapaalis kahit fumigation pa. Halos hindi siya makahinga. Ang ihambing ang nanay niya sa insekto ay antas ng puot na hindi niya kayang intindihin. Nanginginig ang mga kamay niya habang patuloy siyang nagbabasa. Sumagot si Maricel ng laughing emojis. Baka iniisip niyang mamanahin niya lahat. Grabe ka, Morena, ha ha ha. Tapos sumulat si Karina, pero seryoso, hindi mo ba siya pwedeng ilagay sa home o kung saan man? Ang sagot ni Morena ay parang batong tumama sa dibdib ni Eduardo. Nanlalabo ang paningin niya sa biglang pagsiklab ng galit. Ginagawa ko na, girls, huwag kayong mag-alala, tinatype nito. Dinidocument ko na yung pagkalito niya at yung hindi niya kayang alagaan ang sarili. Ilang buwan pang pressure, magkakaroon na ko ng sapat na proof para kumbinsihin si Eduardo na kailangan niya ng professional care. Sasabihin kong demensya o kung ano, para rin naman sa ikabubuti niya, obviously. Naramdaman ni Eduardo na parang may yelong kumalat sa dibdib niya. Hindi na lang ito basta kalupitan. Isa itong planadong operasyon. Hindi lang basta minamaltrato ni Morena si Maria dahil mainipin o selosa siya. Gumagawa siya ng legal at medikal na istorya para mapaalis ito sa bahay. Pinipigil ang panik, nag-screenshot si Eduardo ng lahat at ipinadala sa sarili niyang secure email para hindi mabura ang ebidensya.
Akala niya naabot na niya ang pinakamasamang bahagi pero binuksan pa niya ang notes app ni Morena. Doon niya nakita ang file na may pamagat na Incidents L. Sa loob nito ay isang detalyadong listahan ng mga peking report tungkol sa nanay niya na parabang record para sa mga doktor o abogado. Bawat entry may petsa, oras at inimbentong problema. Lunes, El nakalimutan kung nasaan ang banyo at umihi sa carpet. Kasinungalingan. Miyerkules, El naging agresibo nung tinulungan ko. Sumigaw siya sa wika niya. Isa pang kasinungalingan. Bawat linya ay imbento. Gumagawa si Morena ng huwad na medical history para ipakitang unstable at mapanganib si Maria, isang matandang hindi na raw mapagkakatiwalaan. Binasa ni Eduardo iyon ng tulala sa sindak habang nagsasama-sama ang mga piraso ng katotohanan. Ilang buwan na pala siyang naghahanda para sa araw na magtatanong siya kung bakit tahimik o malungkot ang nanay niya. Gusto niyang paniwalaan niya na problema ang isip ni Maria, hindi ang pang-aabuso ni Morena. Ang magagandang hapunan, ang nakangiting pag-arte, ang sweet na rutang asawang perpekto, lahat yon bahagi ng estratehiya. Kailangan ni Morena na makita ni Eduardo ang ina niya bilang nalilito. Mahirap pakisamahan o humihina na para magtagumpay ang plano niya. Nakakatakot ang antas ng pagkakalkula. Hindi lang ito lamig ng puso, ganap itong kawalan ng empathy. Inilapag ni Eduardo ang telepono pabalik ng eksakto kung saan niya ito kinuha, parang naduduwal sa simpleng paghawak dito. Narinig niyang tumigil ang shower at agad siyang humiga sa kama, pinipilit magmukhang normal. Dinampot niya ang isang libro at nagkunwaring nagbabasa habang nagwawala ang isip niya. Lumabas si Morena sa banyo na nakabalot ng tuwalya, kumikintab sa artipisyal na inosensyang ngayon ay nakakakilabot sa balat ni Eduardo. Okay ka lang ba, honey? Ang seryoso mo ata, tanong nito habang naglalagay ng cream sa mukha sa harap ng salamin. Nag-iisip lang tungkol sa trabaho, pantay na sabi ni Eduardo, iniiwasang salubungin ang mga mata niya. Komplikado. Natatakot siyang isang tingin lang ay maglabas ng puot na kumukulo sa loob niya. Oh, sobra kang nagtratrabaho, sagot ni Morena. Hinalikan siya ng magaan sa noo bago humiga. Nanigas si Eduardo sa haplos niya na para bang nilapitan siya ng isang makamandag na hayop. Nang gabing iyon, nakahiga siyang katabi nito na parang napilitang matulog sa tabi ng kaaway. Alam niyang huling beses na yon. Kumpleto na ang patunay at pinal na ang desisyon sa puso niya. Kailangang mawala si Morena sa buhay nila. Pero bago siya kumilos, may isa pa siyang kailangan. Kailangan niyang kausapin ang tunay na biktima. Kailangan niyang maintindihan kung bakit ang nanay niyang matatag, matalino at may dangal ay nanahimik ng napakatagal. Ang pag-uusap na iyon ang huling pirasong kailangan niya bago sumabog ang lahat at tuluyang malinisan ng katotohanan ang lason sa bahay nila. Kinabukasan naghintay si Eduardo hanggang umalis si Morena para sa lingguhang appointment nito sa mamahaling spa. Pagkaparam ng kotse sa driveway, umakyat siya sa guest room. Natagpuan niya si Maria na nakaupo malapit sa bintana, naliliguan ng malambot na liwanag ng umaga. Abala ang luma at magaspang niyang mga kamay sa pagtitiklop ng maliliit na origami crane mula sa mga piraso ng makukulay na papel. Isang ugaling dala niya mula noong guro pa siya. Ma'am, pwede ba tayong mag-usap sandali? Mahinahon na tanong ni Eduardo habang papasok. May bahagyang amoy ng sandalwood sa silid. Napatingala si Maria sa gulat. Huminto ang mga daliri niya sa maselang papel at isang tensyonado, maingat na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa mukha niya. Siyempre anak ko, umupo ka. Kumusta ang biyahe? Parang hindi pa tayo nagkakaroon ng oras na mag-usap ng maayos, mahinahong sabi ni Maria. Umupo si Eduardo sa silyang katabi niya. Sinipat niya ng mabuti ang mga guhit sa mukha ng ina
ang pagod na lungkot na nakaupo sa mga mata nito at nakaramdam siya ng sikip na kirot sa dibdib. Mabuti ang biyahe, sagot niya, pero gusto kong pag-usapan ka, ma'am, kung kumusta ka talaga dito. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Masaya ka ba talagang nakatira dito kasama namin? Kailangan ko ang totoong sagot. Bumigat ang tanong sa pagitan nila, parang talim na nakabitin. Sa isang segundo, lumitaw sa mga mata ni Maria ang lahat, takot, sakit, pagod na pagtanggap, bago niya muling sinuot ang pamilyar na kalmadong maskara. Masaya ako, Eduardo, mabilis niyang sabi. Mabait si Morena sa akin, inaalagaan niya ako. Makinis ang mga salita, pero hindi totoo. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang bumalik siya sa pagtitiklop ng papel. Maganda ang bahay ninyo at matagumpay ang buhay mo. Wala na akong hihilingin pa, nagpapasalamat ako. Ma'am, hindi mo kailangang magpasalamat. Bahay mo rin to, putol ni Eduardo, bahagyang yumuko pasulong. Kung may mali, kung may masamang trato sa'yo, sasabihin mo sa akin, di ba? Nanigas si Maria. Kalahati pa lang ang origami crane sa kandungan niya. Sa isang hinga, inakala ni Eduardo na bibigay ito sa katotohanan. Pero sa halip, itinaas nito ang pamilyar na magalang ng ngiti, ang parehong ngiting suot niya sa mga taon ng paghihirap. Wala namang nangyayari sa akin, anak, giit niya. Matanda na lang ako. Minsan napapagod o nakakalimot, matiyaga si Morena sa akin. Mas masakit ang kasinungalingang iyon kaysa anumang sigaw. Agad niyang nakita ang pattern, buong pagkabata niya. Ganito siya pinrotektahan ng ina. Kapag tumanggi ang mga landlord na paupahan sila, sinasabi nitong mas maganda ang pipiliin nating lugar. Kapag may nangaasar sa accent niya, sinasabi nitong nagbibiro lang sila. Palagi niyang pinapakalma ang kalupitan ng mundo para lumaki si Eduardo na may pag-asa, hindi kapaitan. Ma'am, alam kong naging mahirap ito dahil kay Morena, mahinang sabi ni Eduardo. Alam ko kung ano talaga ang nangyayari. Alam ko na lahat. Hindi to problema talaga, sagot ni Maria. Ikinagulat niya ang katatagan nito. Sobrang hirap mong magtrabaho at binuo mo ang magandang buhay mo. Ayokong sirain ang masaya mong pagsasama. Mabuting Amerikanang asawa, si Morena para sa'yo. Sinusuportahan niya ang karir mo at maganda kayong tingnan na matatag na magkasama, dagdag niya. At yun na nga ang masakit na puso ng pananahimik niya. Para kay Maria, maliit na kapalit lang ang sariling sakit para sa tagumpay at katatagan ng anak. Dekada na niyang nakikita ang mga pamilyang imigrante na nagkakawatak-watak at nasaksihan niya ang mga mixed marriage na gumuho sa tensyong pangkultura. Ayaw niyang siya ang maging mitsa na sisira sa buhay na pinaghirapan ni Eduardo. Mas mahalaga ang kaligayahan mo kaysa sa akin, patuloy ni Maria, nagsisimula ng mabasag ang boses. Matanda na ako, hindi na marami ang taon ko, ako ang nakaraan, ikaw ang bata, ikaw ang may kinabukasan. Ayokong ako ang dahilan ng hiwalayan ninyo. Parang may nabasag ng malinis sa loob ni Eduardo, gaya ng salamin. Ang pagmamahal ng ina niya ay sobrang laki, kaya binura nito ang sarili niyang pangangailangan. Mas pipiliin pa nitong kumain mag-isa sa laundry room kaysa matawag na biyenang mahirap pakisamahan na sumisira sa mundo ng anak. Ma'am, hindi ka problema, sabi niya, umaakyat ang luha. Pamilya kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ikaw ang pundasyon ko. Ang pamilya ay sakripisyo, sagot ni Maria, bumabalik sa papel na may matatag, halos pilosopikal na kalma. Nagsakripisyo ako sa Taiwan para makapunta ka rito. Nagsakripisyo ako sa pabrika para makapag-aral ka. Ngayon, nagsasakripisyo ako para manatili ang kapayapaan mo. Bumigat ang mga salita niya kay Eduardo, ipinapakita ang laki ng utang na pasan ng puso niya. Ang pananahimik niya ay hindi para protektahan ang sarili. Ito'y pagmamahal na sobrang lalim, kaya itinulak niya palayo ang sariling ego.
Pinili niyang maging hindi nakikita, tinatrato na parang kasangkapan kaysa gambalain ang kaligayahan ng anak niya. Pero sa pagsubok niyang protektahan siya, hindi niya sinasadyang inilantad kung gaano kabulok ang kasal ni Eduardo. Ang perpektong buhay na inakala niya ay nakatayo pala sa dahan-dahang pagwasak sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Naintindihan ni Eduardo na ang pagharap kay Morena ay hindi lang pagtatanggol kay Maria. Isa rin itong pagpili kung sino ang gusto niyang maging tao. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng komportabling kasinungalingan na kinabubuhayan niya at ng matigas na katotohanang hindi na niya kayang balewalain. Sa mga kamay ni Maria, nabuo na sa wakas ang origami crane. Maliit, maselan at maganda pero marupok din, gaya ng espiritu niya sa bahay na ito. Tapos na, mahina niyang sabi, iniaabot sa kanya ang papel na ibon na parang mahinahong regalo. Tinanggap iyon ni Eduardo, saka inabot ang kamay niya at hinalikan ng mga kupas na daliri, magaspang sa taon ng trabaho at sakripisyo. Wala nang sakripisyo, Mom, bulong niya. Ako na ang magpoprotekta sa iyo. Nakatitig si Maria sa kanya, naguguluhan, hindi pa nakikita ang buong lakas ng pagbabagong nangyari sa anak niya. Hindi nito alam ang bagyong naghihintay sa abot tanaw. Alam ni Eduardo, at handa siyang maging kulog na lilinis sa bahay nila. Kinagabihan, naghintay si Eduardo hanggang makabalik ang nanay niya sa kwarto nito. Doon lang niya hinanap si Morena. Natagpuan niya ito sa master bedroom, nakaupo sa harap ng vanity, isa-isang inaalis ang diamond jewelry ng maingat, parang ritual. Tinititigan niya ang refleksyon niya ng may kumpiyansang parang taong hindi kayang galawin. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Eduardo. Isinara niya ang pinto sa likod niya, parang pinal na hatol ang tunog ng pag-click. Tumingin si Morena sa kanya sa salamin, mausisa pero hindi nag-aalala. Tungkol saan, honey? Ang tahimik mo simula nang bumalik ka. May problema ba sa kumpanya? Tanong niya, kalmado at tila walang emosyon. Lumapit si Eduardo, hinugot ang phone niya at inilapag ito sa vanity sa harap niya. Tungkol sa ginagawa mo sa nanay ko, tungkol sa footage, tungkol sa mga mensahe mo. Huminto sa ere ang kamay ni Morena, nakalutang ang hikaw sa ibabaw ng velvet box. Sa salamin, nanigas ang buong katawan niya, parang hayop na biglang nakaamoy ng panganib. Eduardo, honestly, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi niya na may nanginginig na tawa, pilit na itinataboy ang usapan. Ang weird mo ngayon. Hindi ako nanghuhula, Morena. Nasa akin ang security videos. Nasa akin ang chat niyo sa book club. Alam ko ang totoo, tugon ni Eduardo. Malamig at matatag ang boses. Alam kong pinakain mo siya sa laundry room. Alam kong itinapon mo ang pagkain niya. Alam kong tinawag mo siyang ipis. Dahan-dahang humarap si Morena sa kanya. Nakita ni Eduardo kung paano gumuho sa isang segundo ang sweet wife act. Nawala ang ngiti, napalitan ng matigas at mapanlibak na tingin. So pinagnakawan mo ako ng privacy sa sarili kong bahay, patag niyang sabi, matalim at delikado ang tono. Ang galing, binabasag mo ang privacy ko. 6 na buwan mong pinahirapan ng nanay ko. Balik ni Eduardo, unang beses tumaas ang boses niya. 6 na buwan mong dinurog siya at dinurog mo rin ako. May mga patakaran ako sa bahay ko, yun ang ginawa ko. Sigaw ni Morena, mabilis na tumayo. Yang matandang Asian na yan pinahirapan ang buhay ko sa amoy niya at sa kakaiba niyang ugali. 30 taon na siyang nandito at ayaw pa rin niyang mag-fit in. Ang kalupitan sa boses niya ay tumama kay Eduardo, patunay na ni Katiting na pagsisisi ay wala sa kanya. Maria ang pangalan niya, sabi ni Eduardo, nanginginig sa pigil na galit. Nanay ko siya, at mas may karapatan siyang nandito kaysa sayo. Imigrante siya na hindi bagay sa social world natin, Eduardo. Alam mo yan, singhal ni Morena. Alam mo ba kung gaano kahiyang-kahiya kapag pumupunta mga kaibigan ko at may matandang Chinese na naglalakad-lakad dito?
At ang baho ng bahay, amoy mumurahing mantika. Yang matandang babae na yan ang nagtrabaho sa pabrika para mabili ko para sa iyo ang bahay na to at ang mga diamanteng suot mo, sabi ni Eduardo, itinuro ang buhay na kinakapitan niya. Dapat nag-ipon siya para sa sarili niyang nursing home imbes na pumunta rito para sirain ang akin. Dura ni Morena. Hindi ko gagawing third world boarding house ang mansyon ko, alinman sa umalis siya o ako. Sinabi niya yon na para bang naniniwala pa rin siyang siya ang may kapangyarihan. Panahon na para pumili ka, Eduardo. Pwede mong piliin ang nanay mo at ang mga sabaw niya o ako at ang lifestyle na to. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa pagitan nila para itong pinto na dahan-dahang sumasara sa buong nakaraan. Tiningnan siya ni Eduardo at biglang napagtanto niyang estranghero ang kaharap niya, walang kabutihan sa loob, puno ng mababaw na puot. Madali ang pagpili, sabi niya. Mag-impake ka at umalis ka sa bahay na to ngayong gabi. Nabiyak ang kumpiyansa ni Morena at napalitan ng pagkabigla. Hindi ka seryoso. Pinipili mo siya? Sigaw niya. Itinatapon mo ako para sa isang walang silbing matandang babae? Pinipili ko ang tama kaysa sa madali, sagot ni Eduardo malinaw at matatag. Pinipili ko ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay kaysa sa babaeng gustong sirain ito. Lumayas ka sa bahay ko. Pagsisisihan mo to, sibat niya, lumipat sa pananakot. Community property state ang California. Kukunin ko ang kalahati ng lahat at iiwan ka ng mga kaibigan natin kapag nalaman nilang mas pinili mo ang nanay mo kaysa sa asawa mo. Di sumama sila sayo, sabi ni Eduardo. Binuksan ng malapad ang pinto ng kwarto. Ayokong kaibigan ng mga taong katulad mo mag-isip. Lumabas ka na. Nagingit-ngit si Morena papunta sa walk-in closet, hinahablot ang mga damit sa hanger at isinisiksik sa maleta. Bumagsak ang mga drawer, kumalabog ang mga hanger at umalingaw-ngaw ang mga mura niya sa pasilyo. Nagising si Maria at lumabas sa hallway na nanginginig. Anong nangyayari? Bakit kayo sumisigaw? Tanong niya, takot at litong-lito. Hinila ni Morena palabas ang mga designer bag niya at huminto mismo sa harap ni Maria. Nagliliyab sa galit ang mga mata. Nanalo ka, matandang bruha, dura niya. Sa'yo na ang anak mo. Pareho kayong matatapos na mag-isa at miserable. Pagkatapos, nagmarcha siya pababa ng hagdan. Humarap si Maria kay Eduardo na umiiyak. Dahil sa akin, nawala sa iyo ang asawa mo. Pasensya na, anak, hikbi niya. Sinisisi ang sarili. Hindi, ma'am, mahinahong sabi ni Eduardo, mahigpit siyang niyakap. Wala kang sinirang kahit ano, ipinakita mo lang sa akin kung sino talaga siya. Sumara ng malakas ang front door sa likod ni Morena, tinapos ang kabanata niya sa buhay nila. Ang katahimikan na sumunod ay kakaiba pero malinis, parang hangin pagkatapos ng isang marahas na bagyo. Tiningnan ni Eduardo ang nanay niya, inaasahang dudurog siya sa sakit. Pero sa halip ay nakita niya ang ginhawa at isang munting kislap ng dangal na bumabalik sa mukha nito. Anak ko, bulong ni Maria, bahagyang tumuwid ang tindig kaysa sa nakalipas na mga buwan. Tama ang ginawa mo. Biglang gumaan ang mansyon. Oo, mas tahimik at mas kaunti ang ingay at luho, pero may bumalik na matagal na nawala roon. Dignidad. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbago ang bahay sa Beverly Hills ng husto. Halos hindi na makilala ni Eduardo, pero minahal niya ang naging anyo nito. Wala na ang matigas, magazine perfect na itsura na ipinilit ni Morena. Kapalit nito ay ang mainit at banayad na gulo ng isang tunay na tahanan. May buhay na roon ngayon. Nagkalat ang mga libro sa mga mesa, may malalambot na kumot sa mga sofa, at lumulutang sa hangin ang mga nakaaaliw na amoy. Ang kusina, na dati malamig na palamuti lang, ay buhay araw-araw sa tunog, kulay at galaw. Kumakaluskos ng masaya ang wok ni Maria sa kalan, at ang mga bamboo steamer
ay naglalabas ng matatamis na ulap ng amoy ng dumplings sa buong bahay. Ipinapakita na ngayon ng granite counters ang totoong bakas ng buhay, mga munting pahid ng harina, patak ng sesame oil at bahid ng mga pampalasa. Hindi na sila mga kalat na dapat ikahiya. Patunay na sila ng mga pagkaing niluto ng may tunay na pagmamahal, hindi ng dating sa pilitang rutina na puno ng kahihiyan. Eduardo, halos handa na ang hapunan. Maghugas ka na ng kamay, tawag ng nanay niya mula sa kusina. Matatag at malakas ang boses nito. Boses ng taong unti-unting naibalik ang kumpiyansa matapos mawala si Morena sa bahay. Napangiti si Eduardo at isinara ang laptop sa dining table. May kapayapaan siyang naramdaman na hindi kailanman naibigay ng kahit gaanong kalaking pera. Nalagpasan ng kumpanya niya ang gulo ng diborsyo at nakakagulat, lalo pa itong lumakas. Nakahanap siya ng mga bagong partner na iginagalang ang mga pinahahalagahan niya at mas gumanda pa ang negosyo kaysa dati. May ilang kliyente pa nga na nagparinig sa tahimik na usapan na parang gumaan ang loob nila dahil tuluyan na niyang tinapos ang relasyon sa malamig at kontroladong babaeng iyon. Sa kakaibang paraan, ang pagiging tapat sa kung sino siya ay naging mas mahalaga kaysa sa peking sosyal na kintab na mahilig iparada ng dating asawa niya. Tumunog ang doorbell. Naglakad si Eduardo papunta sa pinto at pagbukas niya, nakita niya si Maricel Santos na nakatayo roon. Isa siyang mahusay na arkitektong nakilala niya hindi pa katagalan. Hindi sila magkamag-anak kahit pareho ang apelyido, pero may mas mahalaga silang pinagsasaluhan ngayon. Malalim na ugnayang pangkultura at iisang paraan ng pagtingin sa mundo. May hawak na bote ng alak si Maricel at may maliwanag, taus-pusong ngiti na agad, nagpagaan ng atmosfera sa loob. Handa na ba si Mrs. Maria para sa pinaka-excited niyang estudyante? Tanong ni Maricel sa makinis at napakagandang Mandarin. Dinala ko yung alak na sabi mo babagay sa pato. Pinanood ni Eduardo kung paano binati ni Maricel ang nanay niya ng may tunay na respeto at banayad na init. Napuno ng luha ang mga mata niya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Tinanong ni Maricel si Maria tungkol sa arthritis nito nang may totoong malasakit. Hinangaan niya ang mga dumpling na nakahanda sa bamboo trays at pinuri ang mga ito ng tapat at masigla. Ganito ang itsura ng totoong pag-ibig. Hindi palabas, hindi maskara, hindi eksenang ginagampanan para sa panlabas na anyo. Ito'y tahimik na pag-aalaga, natural na respeto, at simpleng saya ng pagtingin kay Maria bilang ganap na tao na karapat-dapat hangaan. Sabay-sabay silang kumain na napapalibutan ng tawanan, mga kwento, at ang mahinang tunog ng chopsticks na tumatama sa mga mangkok. Walang natatakot na may matapon, walang nag-aalala na may maling amoy. Ligtas ang bahay sa paraang matagal nang hindi niya naramdaman. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa likod bahay. Naghanda si Maria ng mababang mesa na may mga brush, tinta at mga piraso ng rice paper. 3 bata mula sa kapitbahayan ang nakaupo ng naka-cross-legged sa mga unan, matiyagang naghihintay. Sa mga nakaraang buwan, nagsimula na si Maria magbigay ng Chinese calligraphy lessons sa mga lokal na bata at minahal siya ng komunidad ng totoo. Alalahanin niyo, huwag masyadong diin ang pagkakasulat, sabi ni Maria sa may accent niyang English. Ginagabayan ang maliliit nilang kamay ng may matatag na pasensya. Bawat karakter may kahulugan, hindi lang ito larawan. Ito ang ibig sabihin ay tahanan. Tingnan niyo mabuti, kita niyo ba kung paano ito parang bahay na may pamilyang nasa loob? Sumandal si Eduardo sa frame ng salamin na pinto. Pinapanood ang nanay niya na bumabalik sa natural niyang mundo. Maliwanag, kumpiyansa at may silbi. Nagtuturo siyang muli, ibinabahagi ang kultura niya ng walang takot, walang paghingi ng paumanhin at hindi na pinaliliit ang sarili.
Binabawi niya ang bahagi ng pagkakakilanlan niyang itinago niya ng ilang taon. Ang mga bata mula sa iba't ibang pinanggalingan sa kanilang magkakaibang komunidad ay nakikinig ng mabuti, seryoso, mausisa at namamangha ang mga mukha nila sa sinaunang sining. Tahimik na ipinasok ni Maricel ang kamay niya sa kamay ni Eduardo at marahang pinag-ugnay ang mga daliri nila habang nanunood. Ang galing niya, may liwanag siya sa pagkatao, bulong ni Maricel malapit sa taingan niya. Meron na siya noon pa, mahina niyang sagot, bahagyang pinisil ang kamay nito. Ako lang ang tumigil mapansin sandali. Habang papalapit ang gabi at lumulubog ang araw sa likod ng hardin, binabalot ang lahat ng mainit na gintong liwanag. Biglang malinaw na na-realize ni Eduardo ang isang bagay. Sa pagpili niya ng pag-ibig kaysa pagkiling at dignidad kaysa ginhawa, wala siyang nawala kahit ano. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nahabol siya ng habol sa versyon ng tagumpay na pakiramdam niya'y hungkag. Naintindihan niya kung ano ang totoong yaman. Hindi ito ang mansyon, pera o imahe. Ito, kapayapaan, pamilya at tahanang puno ng respeto. Kung naantig ka ng kwentong ito, pakirate mula 1 hanggang 10. Suportahan kami sa pag-like ng video at pag-subscribe sa channel. At sabihin din sa comments kung saan ka nanonood. Salamat sa lagi mong pagsuporta at pagsama sa amin. Naway pagpalain ka at ang mga mahal mo sa buhay